Pero paano ka susuko kung nakapasan sa iyong balikat ang bigat ng iyong mga pangarap? 2 oras ang lakaran paakyat sa gubat kung saan tumutubo ang mga buho. Karamihan sa mga aita ng sitio Malipano sa Zambales, pagbubuho o pagbebenta ng mga tinabas na kawayan ang kinagisnang kabuhayan. Linggo, araw ng pahinga, pero hindi uso ang salitang ito sa pamilya Liwanag. Habang nagtatabas ng buho si Tatay Joseph, abala naman sa pagtatali ng mga naipong kawayan ang kanyang 3 anak na babae. Si Maui, 12 taong gulang, ang pinakamaliit sa 3, pero handa siyang magtrabaho gaano man kabigat ang pasan. Sa aming likuran, pilit namang binuhat ni Tatay Joseph ang isang malaking bungkos ng kawayan. Anumang bigat ng kanilang pinasan, kulang pa rin ng 15 buho para mabayaran ang kanilang utang. Nakahinga ako ng malalim nang makita ko kinabukasan sa flag ceremony si Maui at ang kanyang mga kapatid. Pinili nila ang eskwelahan. Hindi sila magtatrabaho sa araw na ito. Ipagkatiwala ko sana sa'yo ang puso ko. Sa classroom, masayang sinilip ni Tatay Joseph ang kanyang anak sa loob ng silid. Si Maui ang isa sa pinakamagaling sa kanyang klase. Pursigido sa pagsusulat ang bata, kahit pagod na sa pagpapasan ang kanyang mga balikat. Noon ko lang naintindihan kung bakit animoy walang kapaguran si Tatay sa pagpasan ng mabigat na kawayan. Sa panahon kung kailan lahat may kabayaran, kawayan at pangarap na lang ang pwede nilang kapitan. Sa kultura ng mga Aita, mga bata ang pinakamahalaga. Kanilang pangarap ang punot dulo ng lahat ng paghihirap. Kanilang tagumpay ang matamis na biyaya ng buhay.